Walang ibang dapat tularan, walang ibang dapat pakinggan, walang ibang dapat sundan at sundin, kundi si Jesus. Sumusunod lang tayo sa iba, hanggang sila rin ay sumusunod kay Jesus. Pero pag mayroon na silang turong hindi ayon kay Jesus, dapat di tayo malito. Kahit pa marami silang turo na ayon kay Jesus, doon sa mga hindi ayon, hindi na tayo dapat sumusunod because the model is Jesus. John 1:14, the Word, meaning Jesus, became a human being and lived here with us. We saw His true glory. And that was the glory of the only Son of the Father. From Him, all the kindness and all the truth of God have come down to us. So kung ano man ang kulang sa pagpapakilala ng mga naunang guro, o kasabay, o sumunod, yun ay pinuno ni Jesus. Kung merong dapat ipaalam sa atin ng Ama tungkol sa kanyang sarili, kanyang kabutihan, kanyang kabaitan, kay Jesus niya pinadaan kasi hindi naging matapat ang lahat sa pagpapakilala sa Diyos. Marami sila mga idinagdag, ibinawas, hindi mo na makilala ang Diyos pag sa mga relihiyon ka nakinig. Kaya ipinadala si Jesus para ituwid ang lahat ng mga baluktot na pag-aakala ng mga tao tungkol sa Diyos. All the kindness and all the truth of God came down to us through Jesus. Therefore, all other teachers and teachings must submit to Jesus. Kailangan pa bang i-memorize yan? Paano po yung teaching ni ganito kontra sa teaching ni Jesus? Sino ba namatay para sa'yo sa krus? Sino ba ang anak ng Diyos? Sino bang isinugo na kinatawan ng Diyos na nagpapakilala sa atin ng buong kabutihan ng Diyos? Kasi marami mga religious teachings and teachers na may mga katuruan silang kanila lang, hindi sang-ayon sa katuruan ni Jesus. Bagamat sa tradisyon ng mga relihiyon, ng simbahan, maging ng Christianity, kasama na sila sa doktrina. Pero ang dapat tanungin, lahat ba ng itinuturo nila, bagamat sila ay very godly at sila ay kinilala, pero lahat ba yan talaga maka-Jesus? The model is Jesus, which means Christians are to subordinate all other teachers to Jesus and all other teachings. Kaya sabi ni Jesus ang buong diin sa John 14:6, I am the way, not them. I am the truth, not them. And I am the life, not them. The only way to the Father is through me. How clearer can you get? Yung iba, hindi makarating sa langit, hindi makarating sa kalangitan, hindi makarating sa heaven, there and heaven in the heart, dahil ang sinusundan nila hindi si Jesus. Ibig sabihin, hindi sila makarating sa buhay na payapa, tahimik, hindi sila makarating sa portion na sila ay tiwasay na tungkol sa kanilang spirituality, lagi pa silang takot na baka mabulid, takot sila na baka bumalik na naman sa impyerno, matanggalan ng kaligtasan, kasi ang ginagawa nilang way to the Father is not Jesus. Ang ginagawa nila, iba. Yung iba na, oras na nagkamali ka, hell ka na naman. Oras na nadapa ka, hindi ka na naman anak ng Diyos. Hindi nga talaga sila makakarating sa Father that way. Kaya sabi ni Jesus, I am the way, walang iba. Christians are to be like Christ. 2 Corinthians 3:18, and we all are being transformed into His image with ever-increasing glory. Buong buhay, hindi ka nakukumpletong maging kawangis ni Jesus, pero dapat dagdag ng dagdag ang pagiging kamukha mo ni Jesus. Para masabi ni Gandhi na, I like your Christ and I like your Christians because your Christians are so like your Christ. Christians are to grow into Jesus likeness, not into Pharisee likeness. But the sad truth is, marami mga tao, oras na nagbiblia, nag-Bible study, naging religyoso na Bible-based, mas nagiging mukhang Pharisee. Napanghusga, mapaghiwalay sa kapwa, pinopromote lang ang sarili, away-awayan ng mga doktrina, batuhan, maraming religious wars within Christianity kasi nagiging kamukha sila ng Pharisee, hindi ni Jesus. The challenge really is to know Jesus apart from historical, traditional Christianity. Because in the last 2,000 years, ang dami na rin inimbento ng Christianity, lahat ng sekta, lahat ng kongregasyon, ng mga katuroang hindi naman maka-Jesus, kundi maka-Pharisee. Kaya dapat balikan talaga si Jesus.
to get reacquainted with Jesus alone. Hindi Jesus na maraming kasama. Jesus alone. Mag-isa siyang namatay sa krus. Mag-isa siya na nabuhay na muli. Dapat mag-isa ang pagkilala natin sa Kanya na hindi matakpan ng anino ng iba si Jesus sa pagkilala natin sa Kanya. And then to imitate Jesus alone. Huwag pagsabong-sabungin ang mga katuroan ni Jesus sa katuroan ng iba kasi hindi naman katulad ng iba si Jesus. He stands apart. He is in a class by himself. Jesus is not self-righteous and judgmental. Pero hindi ba yung kabaligtaran niya na nangyayari? Matuto lang ng 3 verses. Nagiging self-righteous and judgmental na. Kaya sabi ni Jesus sa Matthew 7:1, do not judge. At napakaraming mga examples, teachings, and episodes na ipinapakita yan na si Jesus ay hindi judgmental. Even the woman caught in the act of adultery, that the whole town was going to stone to death, matapos siyang iligtas ni Jesus sa mga bato na yon, sabi niya sa babae, o nasa na yung mga umuusig sa iyo? Wala na po sila. Sabi niya, neither will I condemn you. Go home and live your life of sin. Hindi niya kinonsinte yung kasalanan, pero hindi din niya kinondemn. Sabi niya, umuwi ka na, bagong buhay ka. Jesus is not sectarian or congregational. Mark 9:38-40, sinabi sa kanya ni Juan, Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng inyong pangalan. Pinagbawalan namin siya dahil hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag niyong pagbawalan, sapagkat ang sino mang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Ang linaw, nung palang panahon ni Jesus, ang mga alagad niya, sectarian na, congregationalist na, may gumagawa ng mabuti, nagpapalayas ng masasamang espiritu, at sa pangalan ni Jesus, pinigilan nila, hoy, hindi ka namin kagrupo. Separate kami sa iyo. Hindi ka kami. We don't care na ipinipreach mo rin ay si Jesus. We don't care na gumagawa ka ng mabuti, basta't hindi ka namin kasama, tumigil ka. At sabi ni Jesus, huwag niyong gawin yan. Hindi natin sila kalaban. Pero ngayon, ano nangyayari? Sekta-sekta, grupo-grupo, contest-contest. Nakakarinig na ba kayo ng mga Christian group sa pinupuri yung kabilang Christian group? Di ba? Puro pintas. Kasi na itinuturo sa pulpito, mamintas. Pintasan ng iba. Pasayahin ang sarili na tayo lang ang tama, tayo lang anak ng Diyos, tayo lang ang papakasalan ni Jesus. Ganyan. So, yun ang tumatanim sa utak ng mga nakikinig. Nagiging mapanghusga at mapaghiwalay sa mga kapwa na nanalig din naman kay Jesus. Ang hilig-hilig pa nating, Pastor, ito pa yung auntie ko, sinama ko ngayon dito. Unbeliever po. Gusto kong matulaw pag may ganun. Yung nadidilig pa nung tao, tinatawag siya nung nagsama sa kanya na unbeliever. Naniniwala ba siya kay Jesus? Opo. Di believer siya. Iba lang ang sekta niya. Ano ka ba? Napakakitid ba ng believer sa'yo? Yung tayo lang? Kaya 100 taon na ang biblical Christianity sa Pilipinas, kakonti-konti pa natin compared sa iba. Dahil sa mga ugali na yan. Dahil sa mga pamamaraan natin na yan na nakaka-turn off sa marami. John 10:16, kaya nilinaw ni Jesus sa kanyang mga alagad na feeling exclusive. I have other sheep that are not of this sheep pen. I must bring them also. They too will listen to my voice, and there shall be one flock and one shepherd. Sabi, hindi lang kayo ang anak ng Diyos. Marami pa. At isasali natin sila para merong isang pamilya ng Diyos. So Jesus definitely is not exclusivist, not separatist. Mahilig siyang makipag-isa, makianib sa mga naniniwala sa Ama natin sa langit. Jesus is not dogmatic, especially about every traditional teaching. Yung sasabihin ng iba, God said it, meaning a verse. I believe it, that settles it. Ibig sabihin, wala nang usapan. Yung paniniwala ko sa verse na ito, yun ang mananaig. Kaya nagkakagulo lagi. Matthew 5:43-44, you have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. Ito yung verse, ha? Ang itinuturo, hatred sa enemy. But I tell you, love your enemies. So ang tinuturo ni Jesus, love. Kaya yung mga haters, ikokot nila yung mga verses na yan na hate your enemy.
Pero remember, may sinabi na si Jesus na, but I tell you, ako ang nagsasabi sa inyo, love your enemies. So, paano ka magiging dogmatic about every verse kung napakaraming verses ang minodify ni Jesus, pinalambot, pinabait, kaya nga siya'y pinadala para ipakilala ang buong buo at tunay na kabutihan ng Diyos. Pag ginawa mo every verse na poon, ang ending niyan, marami kang pagsasabong-sabongin na verses. Kasi marami talaga mga magkakasalungat na ideya. Sinabi ni ganon, sinabi ni ganyan, sa ganung panahon, sa ganitong panahon, magkakaiba yan. Tapos pagsasama-samahin mo sa loob ng utak mo, kaya litong-lito ang mga tao. Kaya mahalaga, si Jesus ang mangibabaw. And very importantly, Jesus is flexible. In fact, even on the Sabbath, which is a very important institution in the Jewish religion, kasama pa sa Ten Commandments na nakadambana, pero sabi ni Jesus, Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. Kaya kayo binigyan ng Sabbath para kayo mapahinga, hindi para gawin yung amo ang Sabbath na nakakapagod ng i-observe. Nabaligtad ang purpose. Imbes kayo mapahinga, napagod kayo sa pag-observe niyan. Kaya sabi niya, kung may magagawa kayong mabuti, Sabbath or not, do it. Magiginhawa kayo, gawin ninyo. Pinakamahalaga yun na tradisyon nila. So you see, hindi naman sinasanto ni Jesus lahat ng verses. Binigyan niya ng bago, makabuluhan, mabait na application ng lahat para makalaya ang mga tao sa bigat ng relihiyon. Jesus is flexible even on dietary laws, another very important aspect of the Jewish religion. Sabi niyang mga religious leaders, bakit kayo kumakain ng hindi naghihinaw, hindi naguhugas ng kamay ng mga disciples mo? Sabi ni Jesus, alam niyo, nagpaparumi sa tao, hindi yung pumapasok sa bibig niya, kundi yung lumalabas sa kanyang bibig ng mga salita. Effectively, he set people free from the dietary laws of the Jewish religion. Matthew 15:10-11, pinalapit ni Jesus sa mga tao at sinabi sa kanila, pakinggan nyo at unawain ang aking sasabihin. Ang lumalabas sa bibig ng tao, hindi ang pumapasok, ang siyang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. And Jesus is flexible, especially on the treatment of outcasts. You know, the exclusivist religion of Israel, the so many commandments and minor commandments and major commandments and the traditions created by them over the centuries have excluded so many people. Committed ang kahulugan ng pagiging anak ng Diyos. Lumapad ang highway na patungo sa impyernong inimbento nila. Yung klaseng impyerno na dahil lang sa hindi nasusunod ang kanilang mga teaching, impyerno ka na. Kaya napakarami tuloy tao outcasts. Parang ang highway napakalapad, ang pwedeng walang daanan yung puting linya sa gitna. So maraming hindi pwedeng tumungtong doon, nahuhulog sila. Mark 2:15-16. While Jesus was having dinner at Levi's house, many tax collectors and sinners were eating with him and his disciples, for there were many who followed him. When the teachers of the law, who were Pharisees, saw him eating with the sinners and tax collectors, they asked his disciples, why does he eat with tax collectors and sinners? In other words, they wouldn't. Takang-taka sila si Jesus na spiritual leader and teacher ay nakikisalong kumain sa mga tinatawag nilang mga makasalanan. And why not? Bakit sila ba hindi makasalanan? Pare-pareho lang, iba-iba lang ng itsura yung kasalanan, pero ang ending pare-pareho lang. Pero hiwalay ng mga religious leaders ang sarili nila sa karamihan ng mga tao para iangat sila, kinailangang ibaba ang marami. Kaya si Jesus doon nakisalamuha sa mga nasa baba para iangat sila. Parang siso tuloy yan eh. Nung iniangat yung nasa baba, bumaba yung nasa taas. Kaya nagagalit yung mga religious leaders. Jesus is not racist. Hindi siya namimili ng tao ayon sa kulay ng balat o lahi o ethnicity. John 4:7-9, may isang Samaritanang dumating upang umigib sa balon. At sinabi ni Jesus sa kanya, maaari bang makiinom? Wala noon ang kanyang mga alagad dahil sila'y bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng babae, ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. Bakit ka humihingi sa akin na inumin? Sinabi niya yon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano.
You see the racism of this religion. Sila nakikihalubilo eh. Kababayan din nila yon. Nalahian lang ng iba, naging mga mestizo at mestisa. Hindi sila nakikihalubilo. Until Jesus, because Jesus broke all the social rules that deprived people of equality with others. Binasag niya, tinawid niya ang mga pader na hindi tinatawid ng iba para ihiwalay lang ang sarili nila sa iba. Napakaraming outcast nun. Okay, Gentile ka, edi outcast ka, Jew lang ang in eh. Edi ang lahat ng tao sa planeta out, Jew lang yung in sa kanilang paningin. Luke 23:26, as the soldiers led him away, that is to the cross, they seized Simon from Cyrene, who was on his way from the country, and put the cross on him and made him carry it behind Jesus. The very mention of where he came from suggests very, very strongly that he was not a Jew, that he was a foreigner. Pero sa dinami-rami ng Jew, ang nagbuhat ng krus ni Jesus ay si Cyrene, taga Cyrene, si Simon. What does it tell us? Hindi sila puwera. Napakalaki nga ng ministering binigay. In fact, Jesus is not a big fan of racist Jewism. Hindi siya tagahanga ng ganyang kaugalian. In fact, yan ang kauna-unahan niya tinuligsa. Sa first public sermon ni Jesus, when he went to the synagogue, read the scripture for the day, rolled it, and then made the sermon, sabi niya sa Luke 4:25-30, ngunit sinasabi ko sa inyo, puro Hudyo yung audience, nasa loob siya ng synagogue. Maraming byuda sa Israel nung panahon ni Elias, nang hindi umulan sa loob ng 3.5 taon, at nagkaroon ng taggutom sa buong lupain. Subalit, hindi pinapunta si Elias na propeta sa kanino man sa kanila, sa mga Hudyo, kundi sa isang byuda sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. In other words, ang daming nagugutom na widow sa Israel, sabi ni Jesus, the prophet was not sent to bless any one of you. The prophet was sent to a Gentile woman, this widow in Sarepta, sa Sidon. Anong ibig sabihin nun? Don't think na napaka-special nyo. Sa dinami-rami ng may ketong sa Israel nung panahon ni Eliseo, so this is Elijah and Elisha, wala ni isa mang pinagaling at nilinis maliban kay Naaman na isang taga-Syria. O inulit pa ni Jesus. Ang example niya, isang babaeng outsider, this time naman isang lalaking outsider. Sabi niya, alam niyo, ang daming may ketong sa Israel, walang pinagaling ang Diyos noong panahon ni Eliseo. Kundi ang pinagaling, si Naaman, foreigner yon, taga-Syria, hindi siya Hudyo. Don't think na sobra kayong paborito ng Diyos. Nagalit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagsitayo sila at itinaboy nilang palabas papunta sa gilid ng bundok na kinatatayuan ng bayan upang ihulog siya sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Nilampasan ni Jesus yung mga tao. Napaka-poetic language na nilampasan niya yung mga Jew and their traditions and their anger to do His mission. Ipinamukha niya sa Israel, yes, mahal kayo ng Diyos, syempre, pero hindi lang kayo. And don't think so special. Bulag ba kayo sa kasaysayan na sa lahat ng babalikan ninyong kasaysayan, ang daming pagkakataong ipinakita ng Ama sa Langit na mahal niya ang mga non-Israelites? Katulad nga sa example na binigay ko. Nagalit sila, papatayin nila si Jesus. First message pa lang ni Jesus, papatayin na eh. Itutulak na sa bangin. Kasi hindi niya kinukonsente yung racism, yung sobrang ethnocentrism, and the superiority complex that these people have over all other races on earth. Jesus is not sexist. Alam niyo yung sexist, yung babae, lalaki lang, ganito, ganyan, ang bida lang, itong ganitong gender, blah, blah, blah. John 4:27, just then his disciples returned and were surprised to find him talking with a woman. Remember yung babae sa balon, nakausap ni Jesus? The Bible is clear to state that it was a surprising thing then for a man to talk to a woman, and much more for a man like Jesus. So Jesus, by talking to this woman, broke so many barriers. The gender barrier, the cultural barrier,
the race barrier? Ang dami. Sabi niya, kata-kata ba't siya nakikipag-usap sa babae? Itong korte ng utak na ito ng mga disciples, carry over pa ng korte ng utak ng kanilang relihiyon, na minana ng maraming Christian na hanggang ngayon, ang babae sa sulok lang. Minana yan sa mga Jews, hindi kay Jesus. Dapat linawin yan. Luke 10:39-41, nang si Jesus ay nagpunta sa bahay ni Mary at Martha at ng kapatid nilang lalaking si Lazarus, Mary sat at the Lord's feet listening to what he said. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. So para kay Martha, women in the kitchen, please. Nagtuturo si Jesus, nakaupo sa kanyang paanan ng mga disciples, mga lalaki, kaisa-isa tong Maria na nakaupo din doon nakinig. Na-offend si Martha. Hoy babae, halika sa kusina. Pakakainin natin ang mga lalaki pag nagutom na sila. Kami na meron. Dito, ayoko. Dito ako makikinig. Senyasan siguro ang senyasan niyo magkapatid. Hanggang hindi na nakatiis ng Martha, Lord, papuntay niya sa kusina ang babaeng yan. Kababaeng tao, nag-aaral. Kababaeng tao, nauupo dyan. Sabi ni Jesus, tama ang pinili niya. By that single statement, Jesus liberated women from the kitchen. O baka na din na kayo magluto, mga misis. Huwag lang kayo lagi paglutuin yun si mister, di ba? Ang linaw-linaw na nga ng turo dito, hindi lang dapat yung mga babae. Lalo na yung mga lalaki walang trabaho, tapos lagi nakataas pa ang paat. Kape! Mga misis, ibubuhos ko ba sa iyo ang kape? Nakumukulo? Yung pareho kayo nagtatrabaho, maghapon nasa labas ng bahay, nakalambitin si misis sa mga bus pa uwi, dadaan pa siya sa talipapa, magluluto pa siya, magkakaliskis ng isda habang binababad yung labada, magluluto, maghahain, at tatawagin na si mister na nanonood ng TV, tapos pagkakain, uupo na uli si mister sa TV, si misis naman, kukusutin na yung mga nilabada niya, hangin na ng electric fan yung uniform niya bukas para matuyo. Tapos hihiga na si mister, sabihin, liko no. Ibang papel naman, nagagampanan mo ngayon. Tapos sabi ni Jesus, no. She has chosen the better portion, it will not be taken from her. So pinalaya ni Jesus sa mga babae sa ganito. Hindi ibig sabihin, huwag na kayong gumawa ng mga gawain ng babae, pero hindi lang yun, kaya kayo nilikha ng Diyos. Grow, learn, sit with the men, dare to make yourselves grow. Dahil time management lang yung mga trabaho sa bahay. At dapat ngayon, shared work na yan, hindi na lang, babae lang. So, sabi niya, Martha, the Lord has answered, Mary has chosen what is better, and that is to sit with the men and study, and it will not be taken away from her. Si Jesus yun. Mga misis, ano bang memory verse nyo? Luke 10:39-41. Luke 8:1-3. After this, Jesus traveled about from one town and village to another, proclaiming the good news of the kingdom of God. The 12 were with him, and also some women. These women were helping to support them out of their own means. Nakita niyo itong mga babaeng kasama ni Jesus, hindi sila mga dekorasyon. Active sila sa ministry. Sa katotohanan, sila ang nag-finance ng mga gawain. Ibig sabihin, meron sila mga trade, may mga hanap buhay sila. Hindi sila mga dependents. Ganun yung mga babae na these are the women of Jesus. The women in Jesus' ministry and in His world. Mga go-getters, achievers. At alam niyo ibig sabihin, para kasumunod-sunod kay Jesus from Galilee to Jerusalem, may kalayuan din yun. Ilang araw, ilang buwan yan. Ibig sabihin, they liberated themselves from so many domestic work. By management of their households, they are able to make their households run and they too have their own ministries. Hindi sila nakulong doon. Kaya maraming ayaw kay Jesus kasi binabasag niya yung mga power structures. At syempre, sa power structure na yan, nandun yung Jew, nandun yung lalaki, at nandun yung religious leaders. Everybody else, sunod-sunuran na lang. And as if to really emphasize the importance of women to Jesus, when Jesus rose from the dead, the most important historical event of all time, ang unang-unan niyang pinagpakitaan ng kanyang sarili
ay si Maria Magdalena, isang babae. Walang disciples na nandun na lalaki. At sabi niya, tell the disciples, tell them that I have risen, I will meet them somewhere. So it really means that Mary Magdalene was the one who declared the resurrection to the men, the disciples, and then through this men to the world. This was a lady, a very important element in the Jesus ministry. Jesus is not oppressive to minorities and to the weak. Sa society, di ba, lagi may api-apihan, kawawaan. At ito yung mga outsiders, the ostracized, the marginalized, the maligned, the judged, the vilified, the demonized. Ang society, laging lumilikha ng mga aswang. Ang pangit-pangit, kumakain ng atay, masamang ugali, hindi pagtitiwalaan, yun yung nilikhang image. Kasi ang aswang is really the bad side of humanity projected by one side to others. May nagtanong pa sa akin, so wala pong totoong aswang. Mag-research ka na lang kung meron talaga. Pero sinasabi ko, yung kaaswangan, iniimbento natin i-project sa iba para huwag tayo mapagdiskitahan. So lahat ng ating masasamang ugali, lahat ng mga hindi maganda sa atin, inilalagay natin sa katauhan ng aswang para malayo sa atin. Pero ang totoo, may kaaswangan ng lahat. May mga kasamaan tayo lahat ng ugali. Meron tayong mga di magagandang ginagawa. Pero para hindi tayo mapansin, iimbento tayo ng mga figures. At sa mga bayan-bayan, lalo sa mga traditional towns, lagi may ganun, yan ang masamang babae, yan ang masamang lalaki. Para sila lagi ang mapag-usapan at hindi ikaw. Jesus has liberated those minorities and the weak from the darkness. Jesus included the excluded. Kaya mga children na laging puwera, sabi niya, bring the children to me. Yung mga babaeng dinudugo na unclean, hinawakan siya, gumaling. Yung mga lepers, mga outcasts, mga unclean, yung mga demon-possessed, yung mga pinuntahan niya, kasi sila lahat yung puwera. Ang lipunan, parang banyo, tiles, parang ang linis-linis sa malayo. Pero pag sinilip mo ang bawat siwang at pagitan ng bawat tiles, ang daming nakatira dyan ng mga mikrobyo. These are the people who fall in the cracks. So in society, even in polite society, in civilized society, so many people fall in the cracks. At yun ang mga binigyan ni Jesus ng dignity. Mark 14:12-13, Jesus' disciples asked him, "Where do you want us to go and make preparations for you to eat the Passover?" So he sent two of his disciples, telling them, "Go into the city. A man carrying a jar of water will meet you. Follow him. Ituturo niya sa inyo kung saan tayo gagawa ng ating hapunan." Sa biglang tingin, parang nothing unusual here. But a man carrying a jar of water is most unusual. It was women who did that. Ang lahat ng umiigib, babae, nagpapasa ng palayok, babae, lahat ng ancient cultures, babae yan. And here is a man who is carrying a water jar. Can you imagine how weird this is? How different this is? Pero yun ang pinili ni Jesus na susundan ng mga disciples. Jesus dignified and included and enlisted in his ministry the people that society would usually not include. Yun si Jesus. Kilala ba natin talaga siya? Unlike many Christians in history and even today, Jesus is not fond of the Pharisees or Pharisiness, as we have always harped about. Sabi niya, kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari. Hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila makapasok sa kaharian ng langit. Hindi nga kayo pumapasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga nais pumasok. Ito yung pagpasok spiritually or physically, if you like to say it, but also emotionally. Paano ka papasok sa kaharian ng langit emotionally na ikaw ay payapa, tahimik, tiwasay? Sabi niya, hindi nyo binibigyan ng katiwasay ng mga tao, hindi nyo binibigyan ng kapayapaan, lagi nyo inuusig, lagi nyo pinapagalitan, lagi na lang ninyong minamasama. So hindi sila makapasok sa kaharian ng langit ng kapayapaan, katahimikan ng loob. Kasi ginagawa nyo yan dahil kayo man hindi kayo makapasok. Hindi kayo pumapasok at hinahadlangan nyo lahat ang iba na makapasok. Sa gabal kayo, hindi kayo kasangkapan para makarating sa paghahari ng Diyos ang mga tao.
Inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga byuda at ang dinadahilan ninyo ay ang pagdarasal ng mahahaba. At dahil dito'y lalo pang bibigat ang parusa sa inyo. Ang kausap ni Jesus, religious leaders, hindi yung mga makasalanan sa kalye. Nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig. Makahikayat lamang kayo ng kahit isang hentil sa pananampalataya ng mga Hudyo. Gusto nyo mag-convert. Ngunit, kapag ito'y nahikayat na, ginagawa nyo silang masahol pa at lalong dapat parusahan sa impyerno kaysa sa inyo. Sabi niya, panayang mission nyo, panayang convert nyo, pero pag na-convert nyo, ginagawa nyo ang anak ng impyerno. Pinupuno nyo ang puso ng galit, ng takot, ng guilt. Sabi ganon, kaya doble ang parusa sa inyo. Hindi napapabuti, napapasama ang mga dinadapuan ninyo. Ang linaw ni Jesus dyan. Kahabag-habag kayo, mga bulag na taga-akay, mga bulag, mga hangal, sabi ni Jesus. Nagbibigay kayo ng 10 bahagi ng maliliit na halaman, ngunit kinakaligtaan naman ninyong isagawa ang mas mahahalagang turo sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Dapat ninyong gawin ang mga ito nang hindi kinakaligtaan ang ibang utos. You are majors of minors. You go to war for little doctrines, but the biggest doctrine of all, love, is not in your heart nor in your agenda. Mga bulag na taga-akay, patuloy ni Jesus, sinasala ninyo ang kulisap sa inyong inumin, ngunit nilulunok naman ninyo ang kamelyo. Ang seselan nyo sa mga walang kwenta at maliliit na bagay, kasi yung malalaking bagay, nagagawa ninyo. Nililinis ninyo ang labas sa tasa at pinggan, ngunit ang mga yun ay puno ng kasakiman at pagiging makasarili. Bulag na pariseo, sabi ni Jesus. Linisin mo muna ang nasa loob ng tasa at pinggan at magiging malinis din ang labas nito. Ang katulad ninyo yung mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit ang loob ay bulok at puno ng kalansay. Ganyang-ganyan kayo. Sa paningin ng tao ay mabubuti, ngunit ang totoo ay punong-puno ng pagkakunwari at kasamaan. These are the words of Jesus. And he was not angry for nothing. Galit na galit siya sa organized religion of his time kasi walang ginawa kundi pahirapan ang buhay ng mga tao. Unlike many Christians in history and even today, Jesus is not a believer and endorser of every prophet and teacher. Hindi katulad ngayon na naginip lang propeta na. Bumili lang ng suka, isa na siyang disipulo. Tapos kung ano-ano tinuturo, mabuti sana kung ang itinuturo, turo ni Jesus. Mano naman na nag-aaral lang sa ilalim ng puno ng saging. Kung ang itinuturo naman, turo ni Jesus. Pero hindi kung ano-ano. Nang ending, pahirap. Pampasikip ng loob. Mark 7:6-8. Sinagot sila ni Jesus. Ito yung mga teachers. Teachers. And these are the recognized teachers of his time. Hindi mga kolorom sa gilid-gilid. Sila yung talagang kinikilala. Mga mapagkunwari. Tama nga ang sinabi ni Isaiah tungkol sa inyo nung kanyang isinulat. Ang paggalang sa akin ng bayang ito, ng Israel, ay pakunwari lamang, sapagkat ito'y sa bibig at hindi sa puso bumubukal. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba, sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Binabaliwala ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo yung mga tradisyon ng tao. Ito ang panunuri ni Jesus sa relihiyon, lalo na nung kanyang panahon. Sabi niya, mga turo nyo, imbento. Mga doktrina nyo, imbento. Hindi yan galing sa Ama. Kaya kailangan pa ako ipadala dito para ituwid yan. Sunod na ng mga tao sa inyo, napapahamak. Na sinasabi ni Jesus. Jesus taught and went against the current popular Phariseeism of his time. Yan ang tinuligsa ni Jesus. Yung impluensya ng mga Pariseo at ng tradisyon ng kanilang bayan. Kaya lang, matapos si Jesus bumalik sa Ama at isinilang ang Christian Church, unti-unti but progressively, gumapang pabalik sa Christianity yung Phariseeism. Kaya ang inabutan natin Christianity, magkahalo na, diluted, Jesus and Pharisees. At sa nakaraang 2,000 taon, sa mga bangayan at awayan ng mga Christian sects and denominations, ang dami pa nilang idinagdag na lalong-lalo namang wala na kay Jesus, pero kasama na ng tradisyon.
Kaya pinag-aawayan ng mga churches, pwede ba ang drum? Hindi, demonic yan. Wala naman ganun sinabi si Jesus. Ano ba dapat ang suot ng choir? Toga o kimona? Hindi naman issue ni Jesus yan. Ang dami-daming issues na hindi naman issue ni Jesus. Pwede bang ligawan ng choir member, yung Sunday school teacher? Hindi pwede yan. Sabi ba yan ni Jesus? Hindi pwede mag-boyfriend pag hindi pa college graduate. Sabi ba talaga yan ng Diyos? Siyempre, totoo na yung mga nanay, di ba? Pagka may ganun mga teaching. Pero hindi yung galing kay Jesus. Dapat magkalinawan. Ano ba talaga? Meron naman mga teaching na hindi galing directly kay Jesus, pero very nice and beautiful ang implementation kasi agree pa rin sa turo ni Jesus. Loving, kind, liberating. Pero dapat manuri. Madalas, pag nakakakita ko ng mga religious activities, ang totoo niya, naaawa ako sa mga tao. Kasi lagi silang inuuto. Lagi silang inuhut-hutan. Lagi silang pinapasunod at lagi silang mga na-exploit. Kahit saang reliyon. Kaya dapat palayain ang isip. Tapunan ng liwanag mula kay Jesus. Na ang mga naghahanap talaga sa Diyos, Diyos ang matagpuan at hindi mga Diyos-Diyosan. So much needless burdens and suffering, so much needless divisions and quarrels and fights and wars, and so much needless cruelty, violence, and murder. Ang daming religious wars. And in the Christian churches, maglingkod ka man ng 30 years, pagka sa 31st year, nagkamali ka, nadapa ka, ang mga kapatiran ng unang lalapa sa'yo. Sila mag-uusap-usap tungkol sa'yo, magchichismis tungkol sa'yo, at sisipain ka at ititiwalag ka. It could be a very thankless kind of involvement. Kasi nga, umiiral yung Pharisee. Kukuha ng verse para ibato sa'yo. Tulad ng gusto nilang gawin ng mga batuhin yung babaeng caught in adultery. And kung gusto nyo talagang mambato, hindi kayo maubusan ng makukuha verses pambato. Pero yung ba ang ginawa ni Jesus? That's why it's important to bring Jesus back into Christianity. Nung unang panahon, yung mga Hudyo na naging Kristiyano at mga Hentil na naging Kristiyano, di nagsama sa isang church. Gera mondial. Yung mga Hudyo, gusto mo na nilang gawing Hudyo, yung Gentile na naging Christian. And even the issue of circumcision. Yung mga Hudyong lalaki, siyempre, tinutuli. Yung mga Gentile, hindi. Yung mga Gentile, naging Christian, kahit ang tatanda na nila, gusto pa ng mga Hudyo, patuli pa sila. So maging Hudyo ka muna, bago ka maging Kristiyano, which is not a Jesus teaching. So matapos silang magtalo, Acts 15:10, tumayo si Pedro. Bakit sinusubok niyo ang Diyos? Bakit ninyo iniaatang sa mga mananampalataya na Gentiles ang isang pasaning hindi na kayang dalhin ng ating mga ninuno at hindi naman natin kayang pasanin? Sabi niya, magkatotoo tayo dito, magpakatotoo tayo. Ang mga ninuno natin, hindi nasunod lahat ng mga kautosan natin relihiyon. Tayo man din natin nasusunod. Tapos yung mga Gentiles na hindi Hudyo, papasunurin nyo pa rin. Anong klaseng pahirap ang gusto nyo gawin? Kaya sabi ni Gandhi, I like your Christ, I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. I like your Jesus, I do not like your Christians. Your Christians are so un-Jesus, so Pharisaic. Hanggang ngayon, at nung nakaraang 2,000 taon, people in the church are really actually stopping Jesus from entering fully. Ayaw papasukin ang tunay na pagka-Jesus kasi manganganib ang kanilang mga tradisyon, ang kanilang mga kaugalian, ang kanilang mga nakasanayan, at mauuga ang mga power structures. Yung mga makapangyarihan sa relihiyon, hindi nila papangyayarihin si Jesus kasi maiiba ang power structures. Gusto nilang patuloy na mga kababaihan na hindi magpipreach, hindi magtuturo, hindi magsasalita. Hindi ba preaching ang ginawa ni Mary Magdalene? Jesus has risen from the dead. Hindi ba preaching yon? The most important preaching you can ever say. Pero ngayon, binubusalan ang bibig ng mga babae, tagatimpla lang sila ng juice pagka may Lord's Supper, tagagawa ng mga merienda, na itinuwid na ni Jesus nung panahon pa ni Mary at ni Martha. Kailan pa tayo lalaya sa Pharisaic teaching? Kailan talaga tayo makikinabang sa bunga ng sakripisyo ni Jesus? We must bring Jesus back into Christianity. Pero tandaan nyo, no, gusto nilang patayin si Jesus. So yung ngayon gusto magbalik kay Jesus, natural, babato hindi lang marami. But bring Jesus back into the church. Nakakalungkot, ang mga tao naghahanap, pasok ng pasok sa mga relihiyon, at kumisan ganito nangyayari sa kanila, papasok sila sa isang relihiyon, tapos pagkapasok mabubulid.
Ibebenta lahat ng lote, lahat ng ari-arian, ibibigay sa simbahan. Pati hikaw, pati gintong ngipin, bubunutin, ihuhulog sa buslo. Ang mga kababaihan, chinichimay-chimay. Kawawa ang napakarami mga tao. To become like Jesus in all of life, live by the all-in-one commandment and law of Jesus, and that is love. Kaya patuloy at patuloy nating iginigiit ang Jesus filter. Lahat ng katuruan na alam nyo, narinig nyo, nakikita ninyo, salain kay Jesus, yung lalampas lang ang ipamuhay, yung iba ilagay na sa file. Pamisa-minsan, useful na reference, but you don't have to kill or die for teachings that did not come from Jesus, not affirmed by Jesus, and especially those that contradict Jesus. John 13:34-35. A new command I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this, if you are loving or not, everyone will know that you are my disciples. If you love one another. So laging itatanong, loving ba yan? Loving ba ang ending? Loving ba ang application? At pag hindi, apply the Jesus filter. No matter who said it, no matter who exemplified it, pag hindi siya lulusot sa Jesus filter, we are the followers of Jesus, not of anyone else. We follow other people and other teachers just because they follow Jesus. But in areas where they do not, we should not follow them. Panginoon, turuan niyo po kami. Napahalagahan ang sakripisyo ng iyong anak na si Jesus, ang kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli, para lahat ng aming mga pag-iisip, pagtuturo, pag-akay sa kapwa, ay papunta kay Jesus, hindi sa iba. Papunta sa inyong paghahari, hindi sa paghahari ng iba, papunta sa kapayapaan, katahimikan ng loob, at pagmamahalan. Pagbulay-bulayan ng mga ito,